Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. At sana nasa maayos kayong kalagayan, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan na tinatawag ng mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Sana okay lang ang inyong mga trabaho dyan at okay din ang inyong kinalalagyan sa ngayon. At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw. Makiki-join tayo sa isang napakainit na pinag-uusapan ngayon dito sa Pilipinas. Ito yung pagpa-file ni Bossing Vic Sotto ng libel case, actually cyber libel case against Daryl Yap. Ito ay tungkol sa isang teaser o trailer na na pinalalabas ngayon dito sa Pilipinas. Actually, kahit sa abroad, mapapanood yan dahil ito ay nasa internet or nasa YouTube. Ito yung kaso ng allegedly pag-rape kay Pepsi Paloma. Ito yung artista nung panahon na usong-uso yung tinatawag na bold movies. Actually, nung time na to, medyo nasa wastong edad na rin tayo, kaya medyo may naintindihan tayo rito. Naabutan ko na yung storyang to. So more or less, may idea ko ano yung nangyari tungkol sa kaso na to. Ito yung time nila Pepsi Paloma, nila Coca Nicolas, nila Sarcy Emmanuel, at iba pang mga so-called bold stars that time. Ito naman yung mga artistang alaga ni Ray De La Cruz. Ito yung manager nila Pepsi Paloma that time. Ito yung early 80s na usong-uso yung mga yung mga tinatawag na bold movies. So, yung time na yan, aware na tayo dyan, of course, at noong 1985, nung sinasabing namatay or nagpakamatay si Pepsi Paloma, ay na siya, 17 years old, kung di ako nagkakamali, or 18 years old. So, medyo alam natin na more or less kung ano yung kwento tungkol dyan. Kaya hindi kamukha ng ibang mga kabataan ngayon na wala talaga silang kaalam-alam kung ano nangyari during that time. Maraming kabataan ngayon na nagdi-discuss tungkol dyan na hindi talaga inabot yung panahon na yan. So, ang aking pagkakaalala naman dyan, ito ay nakapag-file nga ng kaso, pero hindi kalaunan ay nag-withdraw yung kasong i-file ay winidraw ng kampo nila Pepsi Paloma. Ngayon, hindi ko exactly maalala kung ano ang mga sinabi nila Vic Sotto at nila Joey De Leon at nila Richie De Horsey, dahil ito ay nagkaroon ng public nagkaroon sila ng public appearance about this, at meron silang sinabi na ito ay on the air. Hindi ko lang maalala kung ano ang sinabi nila, kung anong tema ng mga sinabi nila, kung ito nga ay public apology. Hindi ko na siya exactly maalala. Dahil hindi pa naman talaga usong-uso noon yung kumukha ngayon na konting kibot ay may re-record mo. Pwede mong screenshot pag may mga pictures. Pero during that time, ang alam ko, lumabas sila sa public, sa television at sa radio, at nagkaroon ng public announcement or pronouncement
Pero hindi ko exactly maalala kung yan ay public apology at kung ano ang mga sinabi nila. So yan nga, may mga taong naghahanap niyan sa internet at tinitingnan nila kung meron niyang recorded video or audio recording, pero wala daw lumalabas. Pero ang alam ko, meron nga lumabas na ganyan, na nagsalita sila Tito Soto, sila Joey De Leon at si Richie De Horsey. Hindi ko lang maalala kung kasama pa dyan si Senator Tito Soto. Pero meron nga. Pero ang problema, hindi ko na talaga rin siya, ang tema ng kanilang pagsasalita at kung ano yung naging laman ng kanilang mga sinabi ay hindi ko na rin maalala. Kung yan ba ay apology or what, ay hindi ko na siya talaga totally maalala. At any rate, itong ginawang trailer or yung teaser na nilabas sa media, para sa aking personal opinion, na hindi naman ako lawyer, ay mukhang may violation doon sa pagkatao ni Vic Soto. Para sa akin ay merong elemento ng pagiging pagkakaroon ng elementong malicious intent. Kahit sa anggulo mo tingnan, naando doon, lalabas yung elementong malicious intent. Unless otherwise, ito ay merong consent doon sa binanggit na pangalan. At dito nga in this case ay si Vic Soto. Dahil nga doon sa pagbabanggit, doon sa teaser na yan, yung pangalan mismo ni Vic Soto. So, kung ito ay wala namang permission doon sa tao na binanggit mo ang pangalan, sinagasaan mo na yung rights niya para doon sa privacy niya at nagkakaroon nga ng intent na malicious dahil unang-una, yung kaso na to ay nagkaroon ng closure. Ang closure nito ay inurong ang kaso at hindi na pursue sa korte. Kaya doon natatapos yung kaso na to. Hindi na nagkaroon ng mga hearing, hindi na nagkaroon ng paglilitis. At ang pinaka-conclusion nito ay hindi siya napatunayan na ang mga taong binanggit doon sa demanda ay may kasalanan sa panggagahasa or pang-rape. So, yun ang opinion ko rito. Ngayon, since ito nga ay hindi napatunayan sa korte, beyond reasonable doubt, ang paglalabas ng pangalan sa tao na allegedly may kinalaman doon sa pang-rape ay hindi na tama. Mukhang hindi na siya legal. Hindi na magkaroon na siya ng malicious intent dahil nga unless pinayagan ito nung tao na binanggit ay nasagasaan na yung kanyang privacy at parang lumalabas na pinalalabas dito sa trailer na to na guilty siya. Ngayon, maaaring ikatuwiran dito ni Director Daryl Yap na napaka-ikling portion lang yung pinanood nyo. Dapat antayin nyo na matapos yung pelikula at saka kayo mag-conclude. Dito ay obvious na ginagawang pang-marketing pitch yung ginawang trailer. Of course, yun naman talaga ang normally intention ng isang trailer. Kaya lang, since may binanggit kang pangalan dyan, living person, na may mabigat na kaso, marami kagad magko-conclude.
na yan pa lang si Vic Soto ay rapist. Base doon sa napakaikling trailer na ipinakita. So, nandoon yung malicious intent para sa akin. Dahil, kung aantayin pa nating lumabas yung buong pelikula bago tayo gumawa ng reaksyon or bago mag-react mismo yung tao na binanggit, ay too late the hero na yan. Marami ng mabubuong conclusion sa isip ng tao, marami ng naapektuhan emotionally, mentally, especially yung pamilya ni Vic Soto. So, nandoon yung nasagasaan na yung rights ng tao. Especially kung ang makakarinig dito ay yung kabataan. Apektado ang mga kabataan dito, na lalo na kung anak or apo, mga apo ni Vic Soto. So, nandoon yung problema ni Daryl Yap. Magaling siya sa marketing. Magaling siyang direktor. Matalinong bata ito. Napanood ko ang interview sa kanya. Ang problema dito, masyado mong inexploit yung sitwasyon using the name of another person. Ginamit mo sa marketing. Although, maaari nga na ang ending nito ay iba. Pero, isipin mo ang epekto nito doon sa mga makakarinig. Lalong-lalo na nga, yung mga apo or mga anak ni Vic Soto na kulang pa sa pangunawa. Malaki epekto nito sa mga kabataan. So, nandoon ang problema mo, Daryl Yap. Sa tingin ko, mahihirapan kang i-reverse ang situation, especially yung kasong i-file sa'yo dahil nga dyan sa mga problemang yan. Hindi naman po pwedeng puro mature audience lang ang makakarinig yan. Dahil nga sa age natin ngayon na napakadaling ma-access yung mga ganyang klaseng mga video clips sa internet, sa YouTube, sa TikTok, at mabilis kumalat yung mga ganyang klaseng palabas, yung mga ganyang klaseng video clips. Kaya sa tingin ko, malaki ang problema ni Daryl Yap dito. Of course, siguro naman, kumonsulta si dyan kung paano ang lusot nila. At base dun sa kanyang ipinost na binasa ng isang vlogger, confident pa siya na malulusutan niya itong kaso na to. Pero sa paningin ko, although of course, ang kaso naman dito ng libel, especially yung ganitong klaseng civil at saka yung, of course, may criminal din ito, may criminal aspect din, napakatagal ng kasong ganyan dito sa ating bansa hanggat sa dulo or hanggat sa katapusan. Medyo may katagalan. Pero just the same, right ni Vic Soto na i-clear ang pangalan niya dahil ang korte ay hindi naman talaga sila napatunayan na may kasalanan dito sa panggagahasa dito kay Pepsi Paloma. Kaya he has all the rights na mag-claim na ito ay libelous at malicious. So, yan po ang aking view dyan. Sa tingin ko, malaki ang problema ni Director Daryl Yap dito dahil yung damage dito ay hindi lang mismo kay Vic Soto, sa asawa niya or sa kanyang immediate family. Kasama na rito yung mga kabataan na makakakita at makakarinig nito na kulang pa sa pangunawa, na masisira kagad ang tingin nila dito kay Vic Soto, na
whether totoo o hindi ang mga pangyayari ng araw na yan tungkol kay Pepsi Paloma, ito ay hindi napatunayan sa korte. So yan po ang aking maikling komentaryo tungkol dito sa pagpa-file ni Bossing Vic Sotto ng libel case, cyber libel case dito kay Daryl Yap. Hanggang dyan na lang muna, mga kapatid at mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Sana doon sa mga bago lang sa channel ko, kindly subscribe and hit the notification bell, pati yung like button. At paki-share na rin para marami tayong makarinig ng ating mga discussion dito sa ating small channel. Thank you so much once again at magkita-kita po tayong muli.